ano natin. Grabe yung bunga. So, imagine natin mga ka-agri, napakaliit na puno pero yung bunga niya siguro nasa mga 2 kilos ito. So, yung aim natin mga ka-agri, papalaki natin ng mabilis itong puno nang sa ganon ay maraming bunga yung mabibigay ng kalamansi. So, ito dapat dito po ay tinatanggal po natin kasi immature pa yung puno kasi 1 year old pa lang ito sila. Mamaya ka-agri, ibibigay ko sa inyo yung posibleng kitaan dito sa pagkakalamansi. Kaya naisipan ko na tamnan ito lahat. Puno ito ng mangga, saka may mga niyog. So pinutol namin lahat ng mga mangga dito, pinalitan ng kalamansi. Hopefully, successful tayo dito sa pagkakalamansi. So tingnan nyo, grabe yung bunga. Dito. Tapos malaki pa yung mga bunga nila. So maliit pa yung puno. Dito, tingnan nyo dito mga ka-agri. Ayan. Grabe oh. Ayan. So ito mga ka-agri, imagine natin may natanim kami na 2,000 trees na kalamansi. So just imagine kung makakuha tayo ng 1 kilo. 1 kilo lang. Ito sobra to, 1 kilo andito. Tapos maliit pa yung puno. So how much more kung yung puno tutubo ng human size. Ayan. Tapos malaki na yung mga sanga niya. So ito dito, itong bunga dito ngayon parang nasa mga 2 to 3 kilos ito mga ka-agri. So hindi namin ito inisprehan ng pabulak. Bunga lang ito sa init. So natural ito na bunga nila. So hindi namin ini-induce. So ayan mga ka-agri, 2,000 yung tinanim namin dito. Yung rough estimation namin, so sa 2,000 kahit isang kilo lang yung makukuha namin every 2 weeks. Kasi itong kalamansi ay all year round nagbubunga sila. So pwede tayong maka-harvest every 2 weeks or every month. Kung halimbawa ating i-induce yung kalamansi, kaya maka-harvest tayo ng maramihan kasi i-induce natin tapos sabay-sabay nating pabungahin. Ito natural lang ito mga ka-agri. So pag dito tayo, ayan. So kung natural lang mga ka-agri, so pag may bulak, doon lang kami nag-spray. So siyempre abuno, pero hindi lahat sila mapabunga natin kasi natural lang. So ito, halimbawa lang ito mga ka-agri, makakuha tayo ng 2,000 kapuno tapos makakuha tayo ng isang kilo kada puno. So meron tayong 2,000 kilos na makukuha. Halimbawa every 2 weeks kasi natural lang ito na bunga. Kasi hindi naman sabay ito pwede natin ma-harvest. Gaya nito. So ito para next month pwede ito i-harvest. Tapos ito naman after 2 weeks or a month after pwede itong i-harvest. So hindi sabay-sabay. Meron na naman dito maliit. So lalaki na naman yan. Tapos may mga bulaklak. So palagi tayong maka-harvest at least every 2 weeks. Yung target natin kung hindi man natin i-induce lahat. So every 2 weeks meron tayong 2,000 kilos. So halimbawa yung bintahan ngayon dito sa amin nasa mga magkano yung kilo? Dito tayo. Kasi ang init. So sabi ni Mrs. mga ka-agri sa palengke kasi meron kaming catering business, 50 pesos daw yung 1 kilo ng kalamansi. So just imagine halimbawa 40 pesos yung wholesale price. Palagay na lang natin ng 35 kilos yung wholesale price ngayon. Minsan umabot kasi ng 70 pesos yung retail price doon sa palengke. So halimbawa 35 pesos per kilo. So meron tayong 2,000 kilos maka-harvest. Nasa mga 70,000 pesos every 2 weeks. Kung papalarin tayo, tsaka pag maganda yung tubo, tsaka makondisyon natin yung mga tanim natin. So rough estimation lang po yun mga ka-agri. Pero pag halimbawa pag malaki na yung puno, kasi yung nag-mentor sa akin, sabi niya sa isang malaking puno, pag human size na puno ay kaya nating humarvest ng 10 kilos per puno. So halimbawa lang pag mag-mature sila 2 to 3 years in time,
makaabot tayo ng 10 kilos per tree, maka-harvest tayo. So nasa mga ano yon, sa 1,000 tapos 10 kilos, nasa mga 10,000 kilos. So ito lahat 2,000 kilos ito at 2,000 trees ito lahat. So maka-harvest tayo hopefully 20,000 kilos. Kayo na lang mag-times kung papalarin tayo 2 years, in 2 years time. So syempre palagi tayong dapat magdasal tayo. Syempre sipagan pa natin para makamit natin yung mga goals natin, no? Yan. So tara, dito tayo. Nakikita nyo mga ka-agri, ang daming bunga. Yan. Yan, no? Dami. Marami pa sa loob. So dito. Yan. So yung mga hinabol natin na mga puno andito, medyo maliliit pa. Yan. Pero grabe yung bunga. Kahit walang dahon. Kahit walang dahon. Pero ito, pagsabihan ko pa yung bantay dito mga kakri, kasi yan kung makikita mo, wala, kulang sa spray. Itong dito, kulang sa spray. May sakit yung dahon. Saka kinain yung mga dahon ng insekto. So kulang dito. Yan, daming bunga dito, oh. Grabe. So pwede tayong maka-harvest nito next month. Pwede na natin i-harvest ito. Marami to. Kaya to. So ito mga kakri, tingnan nyo, ito yung problema. Dapat ito, nag-flashing yung dahon dito. Dapat ito ay mag-spray na tayo ng insecticide para hindi ito makain to. Sayang, pag makain ito, same lang yung tubo niya. So mag-antay na naman tayo ng ilang buwan para mag-flashing. So mantala yung tubo niya. Sayang. So dapat proper management. Minsan hindi ko mapuntahan dito yung tao, pero ma-mismanage. So ito, dami. Going na ito mag-flashing yung mga dahon dito. Sayang, dapat ma-sprayhan na to.